5 taon nang nakakalipas. 1,825 araw nang lumipas mula nung huli kong masilayan ng sarili kong refleksyon sa salamin. Ako si Julian. Dati ang tingin ko sa mundo ay binubuo ng mga light and shadows, ng mga struktura at matatayog na pangarap na abot langit. Pero sa isang kisap mata, naging wala ang lahat. Isang malakas na busina, tunog ng nagtitili ang preno sa basang aspalto at isang nakakasilaw na puting ilaw na naging huling alaala ko bagong lamunin ng kadiliman ng buong buhay ko. Galit ako. Galit ako sa tadhana pero mas galit ako sa taong kumuha ng paningin ko at hindi man lang ako nilingon nung gabing iyon. Itinayo ko ang bahay na ito para maging proteksyon ko. Pero naging kulungan ko lang pala. Habang ang mundo ni Julian ay huminto sa gitna ng dilim, ang mundo ko naman ay naging isang walang katapusang pagtakbo mula sa multo ng nakaraan. Ako si Clara. Ako ang may hawak ng manibela nung gabing iyon. Isang pagkakamali, isang segundo ng pagpipikit dahil sa pagod mula sa 3 trabaho at sinira ko ang buhay ng isang taong hindi ko man lang kilala. 5 taon kong dala ang bigat na ito. 5 taon akong hindi makatulog dahil bawat pikit ko, nakikita ko ang mukha ng lalaking duguan sa ibabaw ng manibela ko. Heto ako ngayon, nakatayo sa harap ng pintuan niya. Peke ang pangalan ko, peke ang resume ko, pero ang layunin ko ay totoo. Julian, hindi mo ako makikita, pero gagawin ko ang lahat para maging mga mata mo, kahit ang kapalit nito ay ang sarili kong kaligayahan. Sino ka na naman? Sabi ko sa agency, wag na sila magpadala ng kahit sino rito. Kaya ko ang sarili ko. Layasan mo ako bago ko pa maibato sa iyo itong basong hawak ko. Hindi ko kailangan ng kaawaan mula sa inyong lahat. Ang boses niya, puno ng puot. Pero nakikita ko sa mga mata niyang walang focus, ang takot na pilit niyang itinatago. Sir, dahan-dahan. May mga bubog sa paanan niyo. Ako po si Clara, ang bago niyong caregiver. Hindi po ako aalis dahil lang sinigawan niyo ako. Clara? Pangilang Clara ka na ba na dumaan sa pintong iyan? Wala akong pakialam sa pangalan mo. Linisin mo ang kalat na yan at lumayas ka na pagkatapos. Ayaw ko ng ingay sa loob ng bahay na ito. Sir, heto po ang tubig niyo. Itatabi ko lang po dito sa side table. Hindi ko po kayo iiwan hanggat hindi kayo kumakain. Bayad po ako para siguraduhin hindi kayo mamamatay sa gutom at galit, sir. Kaya magtiisan po tayo. Iba ang amoy ng kape mo ngayong umaga. Hindi matamis pero hindi rin masyadong pait. Sino ang nagturo sa'yo nito? Parang pamilyar ang timplang ito sa dila ko. Ang nanay ko po ang nagturo sa akin, sir. Sabi niya, ang kape ay parang buhay. Kailangang timplado para malunok mo ang pait. Masarap po ba o gusto niyo pong palitan ko? Ang amoy niya, lavender na may halong ulan. Saan ko ba narinig o naamoy yan doon? Hindi ito basta sabon lang. Iba ito. Parang napanaginipan ko na ang presensya niya bago pa siya pumasok sa buhay ko. Wag na. Sapat na ito. Pero wag kang masyadong madaming alam. Caregiver ka lang, hindi philosopher. Opo, sir. Magiging anino niyo lang po ako kung iyan ang gusto niyo. Pero kahit anino, kailangan magpahinga. Gabi na po. Hayaan niyo akong ihatid kayo sa kwarto niyo. Kung ganun po ang tingin niyo sa mundo, hayaan niyo akong maging bituin niyo kahit sandali sa gitna ng dilim na yan. Clara, nasaan ka? Isara mong bintana. Ang tunog na ulan, itigil mo yan. Nakakabingi ang tunog ng bawat patak. Nararamdaman ko lang naman ang panghinginig ng mga kamay ko. Bumabalik ang lahat. Ang amoy ng basang aspalto, ang busina. Sir, andito ako. Julian, relax po. Ulan lang yan. Hindi po kayo masasaktan. Isasara ko na po ang mga bintana. Shh! Andito lang ako sa tabi niyo. Nararamdaman mo ba ang kamay ko? Hindi mo naiintindihan, Clara. Ganito ang tunog ng gabi na yun. Ang basang kalsada, ang tili ng mga preno.
Clara, huwag mo akong iwan. Natatakot ako. Natatakot ako na baka pagdilat ko yung puting ilaw na naman ang makita ko. Hindi kita iiwan, Julian. Pangako. Pikit ka lang. Huwag mong pakinggan ang ulan sa labas. Pakinggan mo ang tibok ng puso ko. Dito ka lang sa tabi ko. Hindi ka na muling masasaktan hanggat nandito ako. Alam mo, Clara, architect ako dati. Ang pangarap ko ay gawan ng pinakamagandang bahay ang babaeng pakakasalan ko. Gusto ko puno ng bintana para laging may pasok na liwanag. Pero ngayon, kahit sarili kong bahay, hindi ko na makita ang ganda. Pakiramdam ko, isang malaking basura na lang ang buhay ko. Sir, huwag niyo pong sabihin yan. Ang ganda ng isang struktura ay wala sa paningin, kundi sa pakiramdam ng mga taong nakatira sa loob nito. Makikita niyo rin po ang ganda muli. Hindi man gamit ang mata, gamit ang pakiramdam ng puso niyo. Kung makikita ko lang ang taong nakabangga sa akin, anong gagawin ko? Gusto ko sang saktan, Clara. Gusto kong iparanas sa kanya ang dilim na pinagdadaanan ko gabi-gabi. Ang pagsisisi niya ay hindi makakapagbalik ng paningin ko at ng pangarap kong naging abo na. Bawat salita niya ay parang saksak sa dibdib ko. Paano ko sasabihin na ang taong gusto niyang saktan ay ang taong kasama niya ngayon? Paano kung nagsisisi na siya? Paano kung gabi-gabi rin siyang hindi makatulog dahil sa bigat ng nagawa niya? Paano kung bumalik siya para itama ang lahat? Hindi niyo ba siya mapapatawad? Clara, lumapit ka pa. Gusto kitang makilala na higit pa sa boses mo. Matangos ang ilong mo. Maliit ang mukha mo. At ang balat mo, napakakinis. Siguro, ikaw ang pinakamagandang tanawin na hindi ko na makita. Nararamdaman ko ang panginginig ng labi niya. Bakit parang may luha akong nararamdaman sa pisngi niya? Hindi po ako maganda, Julian. Isa lang po akong simpleng tao na may maraming pagkakamali sa buhay. Huwag po kayong masyadong lalapit. Baka masaktan lang tayo sa huli. Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang hinahawakan mo ngayon. Bakit parang naninginig ka? Clara, salamat. Salamat sa pagpapanatili sa akin sa mundong ito. Kung wala ka, baka tuluyan na akong nilamon ng galit ko. Hayaan mo akong mahalin ka, Clara. Kahit sa dilim lang, kahit sa ganitong paraan lang. Mahal din kita, Julian. Higit pa sa iniisip mo. Higit pa sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang patuloy na pagsisinungaling ko sa iyo. Patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. Clara, nasan yung box ng mga lumang documents ko sa ilalim ng kama? Gusto kong ipabasa sa pinsan ko yung lumang police report mamaya. Sabi niya may bagong lead daw sa kaso ko. Gusto kong malaman kung sino talaga ang sumira sa buhay ko. Hindi pwedeng mangyari ito. Kailangan kong itago ang folder na iyon. Kapag nalaman niya ang totoo, mawawala siya sa akin. Sir, naitabi ko na po ang mga lumang papel. Huwag niyo na pong balikan ng nakaraan. Masasaktan lang kayo ulit. Mag-focus na lang tayo sa therapy niyo. Bakit parang ayaw mong ipakita? May tinatago ka ba sa akin, Clara? Kanina ka pa balisa simula nung nabanggit ko ang report na iyon. May alam ka ba na hindi ko alam? Sabihin mo sa akin ng totoo. Wala po, sir. Ayaw ko lang na bumalik ang trauma niyo tungkol sa ulan at sa aksidente. Magpahinga na po kayo. Ako na ang bahala sa mga papel na iyan. Itatabi ko na sila sa lugar na hindi niyo na maiisipang hanapin pa. Nahanap ko na itong folder, Clara. Akala mo ba dahil bulag ako ay hindi ko na mahanap ang itinatago mo? Pinabasa ko ito sa pinsan ko kanina habang bumibili ka sa labas. Alam mo ba kung anong plate number ang nakasulat dito? WXY 123? Julian, let me explain. Please, makinig ka muna sa akin. Hindi ko ginusto ang mangyari. Takot na takot lang ako noon. Ikaw yun? Ikaw ang pumatay sa mga mata ko. Pumasok ka rito para paglaruan ako, para pagtakpan ang kasalanan mo sa pamamagitan ng pag-aalaga sa akin.
Akala ko, ikaw ang liwanag ko, Clara. Akala ko ikaw ang nagligtas sa akin. Pero ikaw pala ang dahilan kung bakit ako nakakulong sa impyernong ito. Patawad, Julian! Patawad! Oo, ako ang nasa loob ng sasakyang yon, pero hindi ko sinasadya. Gabi-gabi akong namamatay sa konsensa kaya ako nandito. Mahal kita, Julian. Totoo ang nararamdaman ko. Huwag mo namang sabihing lahat ng ito ay laro lang. Umalis ka! Traidor! Ginamit mo ang kahinaan ko para mapalapit sa akin. Hinding-hindi kita mapapatawad. Layas! Wag na wag ko nang mararamdaman ang presensya mo sa bahay na ito. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Ang bawat yabag niya palayo ay parang pagpunit sa puso ko. Bakit mas madilim ngayon kaysa nung nabulag ako? Naglakad ako sa gitna ng ulan. Wala nang pakialam kung mabasa o magkasakit. Dala ko ang bigat na 5 taon ko nang pasan. Pero ngayon, mas mabigat na dahil kasama na rito ang pagkawala ni Julian. Iniwan ko ang puso ko sa lalaking kinuhaan ko ng liwanag. Wala na akong rason para mabuhay pa kung wala siya. Clara, bakit ang tahimik? Clara, nasaan ang kape ko? Wala na nga pala siya. Bakit pakiramdam ko ay mas kailangan ko siya ngayon kaysa nung hindi ko pa alam ang totoo? Kung ito ang kabayaran para makasama ko siya ulit, handa na ba akong magpatawad? O habang buhay na lang akong mabubuhay sa galit? May donor na? Sino? Bakit biglaan ang operasyon na ito? Sabi ng doktor, isang anonymous donor daw ang nagbigay ng mga mata niya bago siya umalis ng bansa. Clara, nasan ka? Bakit hindi mo man lang ako pinupuntahan dito? Julian, sa pagdilat mo, sana ang unang makita mo ay ang ganda ng mundo, hindi ang galit na nakatago sa puso mo. Sana ang mga matang ito ang magsilbing tulay para mahanap mo muli ang mga pangarap mong nawala. Huwag kang mag-alala sa akin. Magiging maayos din ako. Clara, ikaw ba yan? Naaamoy ko ang lavender. Bakit ang lamig ng kamay mo, Clara? Magkikita tayo bukas, ha? Kapag nakakakita na ako, ikaw ang unang-unang taong gusto kong masilayan. Huwag kang aalis, ha? Pangako yan. Pangako, Julian. Palagi kitang titingnan. Sa bawat liwanag na makikita mo, andun ako. Matulog ka na. Sa paggising mo, tapos na ang dilim. Makikita tayo sa liwanag, mahal ko. Liwanag. Ang daming kulay. Ang sakit sa mata pero nakakakita na ako. Nasaan ang caregiver ko? Nasaan si Clara? Doktor, nasaan ang babaeng laging nandito sa tabi ko? Sir, matapos po ang operasyon, hindi na po namin siya nakita. Pero may iniwan po siyang sulat at isang box para sa inyo. Sabi niya, ibigay daw po namin ito kapag maayos na ang paningin niyo. Clara! Clara! Nasaan ka? Clara! Bakit? Bakit mo ginawa ito? Bakit mo ibinigay ang mga mata mo sa akin? Kasi gusto ko, Julian, na kung may titingin man sa akin ng buo, ikaw yun. At kung may titingin man sa mundo at sa mga building na itatayo mo, gusto ko mata ko ang gamit mo. Ngayon, quits na tayo, Julian. Wala na tayong utang sa isa't isa. Hindi, Clara. Mas lalong lumaki ang utang ko sa iyo. Ngayon, ako naman ang magiging mga mata mo. Ako ang titingin sa mundo para sa ating dalawa. Hindi na tayo muling magkakawalay sa dilim. Habang buhay, Clara. Habang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi nakikita ng mata. Nararamdaman ito ng puso. Sa dulo ng dilim, nahanap ko ang liwanag na tunay na magliligtas sa akin. At ang pag-ibig, ito ang tanging pundasyon na hindi kayang tibagin ng anumang dilim o pagkakamali. Dahil sa pag-ibig,
laging may pagkakataon para sa bagong simula. Manigong bagong taon 2026 sa inyong lahat. Mula sa amin ni Clara. Ito ang mga matang nawawala. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa aming kwento.